Yo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung about dito sa Move It Rider na Rappi Tulpo kamakailan lang. Baga late na to. Baga ngayon ko lang to tatalakayin gawa ng mga nakarang linggo kasi nagkaroon ako ng struggle sa buhay. Baga namatay po yung aking ama. Kaya nakakalungkot pero kasama talaga sa buhay yun, mga ka-plastic. So, back to the topic tayo about dito sa Move It Rider na ginawa niya na pinagbintangan niya na hold-upper at dikit sa lahat parang tinuturing niya tong manyakol. Yan ang mahirap sa mga kababayan, mga ka-plastic, na kapag hindi kagwapuhan yung rider na naangkasan nila, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ng mga babae, na hindi nila naisip yung rider na inaakusahan nila ay mayroong binubuhay na pamilya. Diba? Baga, masyado lang kayong naghihinala ng gusto. Sumobra kayo sa pagiging mataas yung pagdududa sa kapwa. So, panoorin natin yung video na ito kung saan nagtapos at kung gaano katigas ang mukha ng babae na nagreklamo kay Rappi Tulpo. Bumibisis ko call center agent din po yan. Ginagawa ko po, pagka day shift siya, sabay kami. Para pag uwi niya, uwi rin po ako. Pag night shift siya, night shift din po ako. Nung time na yun, may OT siya, mga bandang 8. Late na nga po kami nakarating ng Sparks Cubao eh. Sabi ko, pagdating namin ng Cubao, nangalit ko ng ipig ko, sabi ko, hindi ko ayaw bumiyahin. Dito muna sa may 20 Avenue, pipila muna ako dun sa mga hilerang taxi na tulog doon. Doon ako natulog. Pagbukas ko ng app ko ng mga bandang 9:30, wala na po kasi akong top up nun eh. Parang 5 piso na nangyatay na doon sa top up ko. Ayun, sabi ko, kuha mo na akong cashless. Siguro mga 3 booking yata bago dumating mo kayo, ma'am. Gusto mo pimanap yun? So, okay naman po. Kahit tatlo po. May isang 11 po ko, tapos isang 5. Alam mo ba nung mga anak mo yung nangyari? Siyempre, yung dalawang maliit ko po, wala naman po dahil maliit pa po eh. Siyempre, nakakahiya sa mga kapitbahay, sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa lugar namin. Ano pa sabi na i-deliver nila? Ano siya pinaisip ko yun? Naawa sa akin, sir. Naawa lang. Papakaya mo yan. Dito lang ako, babantayan ko sila Nikat kasi may banks. Yeah, babae na lang kita. Babae po yung panganay ko. Bigyan mo na po sa school niya. Actually po talaga yung tapos na yung school year nila. Inaantay na lang po, dapat ng Friday po. Kukunin namin yung kanya, kaso nga lang, hindi namin nakuha. Nagpunta po kami sa Makati, nagtatry po kami kumuha ng CCTV footage nun para lang pagharap. Meron po kami ilalaban na kaagad. Kasi inosente kayo doon sa pinost niya, sa bintang. Yun ang nakakalungkot kasi, mga ka-plastic. Tingnan mo naman yung itsura ng babae. Kung gaano. May kagandahan ba? Kapatol-patol ba to? Diba? Kapatol-patol ba tong babae ito? Tsaka may isipan ba ng pamilyadong rider na gawin yan? Kasi mahirap kasi sa kakapanood yun ng mga sa Facebook. Iniisip nyo rin kasi, mga ka-plastic, na ganun yung mga rider. Hindi lahat ng rider ganun. Sinira mo buhay ng lalaking to. Buong mundo ang nanood sa Rappi Tulpo in Action YouTube channel at sa Facebook page niya. Dahil sa kasinungalingan ng babaeng ito, siyempre, mabilis mag-viral. Siyempre, kapag babae nagreklamo, automatically, dumating sa point na madali siyang paniwalaan ng tao. Kasi dito sa sistema, dito sa Pilipinas, mas mataas ang laban ng mga kababaihan where it comes sa pagre-reklamo. Act of lasciviousness, anti-bastos law, bawsi, at kung ano-ano pa.
Sa kanila pa lang yun. Kung magreklamo lang sila ng konti, talagang sa isang sabi lang nila, pwede na makulong yung lalaki. Wala nang imbestiga yan. Diba? Hindi siya naawa. Yeah. May pinost niya sa Facebook. Kasi, hindi ko talaga magagawa yun. Sa talaga ng buhay kasi, doon sa barangay namin, ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong issue. Kilala po ko sa lugar namin. Wala ko gusto sabihin lang. Nung nalaman ko po yung nangyari po sa kanya, ito po na anak ko kasi kagaya po nang sabi niya, kilala siya sa kanila sobrang dami po yung kapagdaan. Naawa po ako. Dapat noong una pa lang, hindi mo na pinaabot to sa media kay Rapi Tulfo kung naaawa ka sa kanya. Kasi tayong mga Pilipino, hindi mo na pinag-iisipan kung ano yung dapat gawin kapag mayroong ganitong sitwasyon. Ito kasi, nagpipiling maganda. Tingnan mo ba itsura kung kapatol-patol siyang nilalang? Kahit sino walang papatol sa kanya. Tingnan mo naman yung hilat siya ng mukha. Kapatol-patol ba yan? Sabihin niya na sinisimplihan siya ng lalaki, na dinuduldul o binibiglang preno yung motor para daw bumangga yung boobs niya sa likod ng lalaki. Ganyan kasi utak ng babae. Kasi ang mindset ng babae, kapag hindi gwapo yung rider, nasasakyan nila sa isang app na yan, tulad ng Mobit. Parang yung aura ng babae, kapag hindi kagapuan, parang hindi masama, parang hindi maganda ang gagawin sa kanya. Parang may masamang balak. Ganun ang utak ng babae when it comes sa pagtrato ng pogi at sa pangit. No, pag pogi yan, okay lang sa kanila na dinuduldulan yan. Minsan sila pa nga nag-i-invite eh. Magmot-mot muna tayo. Diba? Pag gwapo. Pag hindi ka gwapuhan, marami ng masamang iniisip ang babae. Kaya ang hirap para sa isang rider na napaka-risky yung trabaho nila. Kaya mo, courier ka lang. Nag-aano ka lang, pampasahero. Hindi mo, kasama talaga yan. Pag pumasok ka sa mga ganyan. May posibilidad na pwede kang maka-encounter ng ganitong klaseng babae. Pagdasal mo na lang na kapag ikaw ay pumasok sa Joyride, Mobit, Grab, sana wag ka maka-encounter ng ganitong klaseng babae. Kasi hindi ko naman kasi Meron pa rin. Ayusin mo yung salita mo. Anak ko nalaman ko po. Parang yung mga anak niya, parang kagaya din po ng mga anak ko na na-apektuhan kasi po yun, sa mga na Nagsisisi po kayo. oo, sobrang inisip ko na ano pag sa akin po yung ginawa, paano naman po yung dalawang galit Ano po yan? Parang hindi sincere. Isang babae na Parang hindi naman sincere, no? Pinipilit na lang niyang umiyak. Kasi nga, lugi na siya sa sitwasyon. Nababash na siya sa social media. Isipin mo, mababash ka dahil sa pinaggagawa mo. Pinaabot mo pa kay Rapi Tulfo. Ito naman si Rapi Tulfo, hindi nag-iisip. Content lang ng content. Kaya yung mga taong marami niyang sinira ang buhay, gano'n na nag-e-end up. Kaya marami na rin galit sa Rapi Tulfo kasi nga, once na magsumbong, lalo na kung maganda yung babae, wala ka lang laban. Todas ka na on the spot. Hindi man lang iniimbestiga muna bago nila kunan ng camera yung biktima at saka yung pinaghihinalaan nila.
Kasi once na magsumbong yung babae sa Rapi Tulfo, automatic, kakampihan siya niya. Malalaman na lang nila na nagsinungaling yung tao kapag nakita na yung ebidensya na patunay yung inaakusahan ay wala namang ginawa sa kanyang masama. Diba? Wala kayong balak pag-sorry sa kanya. Hindi kita matignan, sorry. Ang inisip ko lang, kuya, talagang hindi ko na ano yung nangyari mong ano na yun. Kaya sabi ko, normally yung mga ganung issue, pag nireport kayo mo, hindi naman po nila inaano, may health ano lang sila. Pero yung mga ganung issue ko, hindi nila gaano pinapansin kasi yung mga ano yun, talagang matitindi po sa kanila. No, pinakausap. Wala siyang balak pag-sorry. Pinagpag-sorry na siya ni Rapi Tulfo. Pero yung pinupoint pa rin niya, yung report sa app ng Mobit. Health center agad yung sinabi niya. So wala siyang balak humingi ng tawad sa lalaking ito. Talagang pinupunto pa rin niya yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang pagulungin pa yung kaso about dun sa kanilang dalawa. Wala siyang balak humingi ng tawad. Diba, sobrang kupal ng babaeng ito, feeling maganda. Gandang-ganda sa sarili. Dahil daw ang kinakatwiran niya, hindi daw kasi nire-response ng Mobit yung health center o yung pag nagreklamo ka sa kanila. Ang hirap kasi sa mga tao, over-entitled. Maduldul lang ng konti, iniisip na nila, minamanyak mo na sila. Kaya mahirap talaga. Maganda talaga kung magtatrabaho ka sa mga ganyan, tulad ng Mobit. Tibayan mo yung loob mo. Pangalawa, huwag kang makikipagkwentuhan sa mga ganitong klaseng tao. Kasi ang mali lang dito kay Mobit Rider, nakipagkwentuhan pa siya dito sa babaeng ito na binigyan niya ng kahulugan na akala niya dinidiskartihan siya, dinidigahan siya. Iniisip na baka kung ano yung mag-end up sa mga kwentuhan. Ganun ang utak ng babaeng to eh. Gandang-ganda sa sarili niya. Di ba? Kaya kung ako sa inyo mga Grab rider o Mobit rider, huwag kayong makikipagkwentuhan sa hindi nyo kilala. At pwede itong gawin niyang ebidensya at dahilan para masira kayo sa trabaho. At isipin nyo na rin yung kung may pamilya ka, pamilyado ka, may anak ka, asawa, isipin mo sila. Ang tungkulin mo lang, ihatid mo sila kung saan sila pupunta. Yun lang naman. Pero yung makipagkwentuhan ka sa pasahero mo, hindi na maganda yun sa panahon ngayon. Lalo na kung hindi ka kagwapuhan. Yun lang ang aking opinion about dito mga kaplastic. Baga late viral na to, gusto ko lang talakayin dahil napakakumag ng babaeng ito. Pinipilit niya kasi na gumulong yung kaso about sa kanilang dalawa. Kasi parang wala siyang balak mag-sorry. Hindi nga daw siya makatitig. Siya na mismo nagsabi. Ibig sabihin, hindi sincere na makipag-ayos. Tsaka maganda dito, kay Mobit Rider, sampahan niya ng kasong libel to. Cyber libel. Since yung pinost niya sa Facebook, nilock profile lang niya. So, panoorin natin yung sinabi niya dito sa ulit. Hindi na Mobit. Lahat ng klaseng Kasi report center po sila ganyan. lahat po ng motorcycle taxi, they're very, very careful, especially when it comes to their reputation. Pinoprotektahan po nila ang kanilang negosyo, pinoprotektahan po nila yung kanilang rider at yes. So once nag-report katulad niyan, especially posta, kasiraan po yan. Number one, ng kumpanya. Number two, dito po sa mismong rider. Hindi po maliit na bagay yung ginawa nyo, kaya natindi po yun. Dalawang pong tinamaan dito, yung kumpanya at si rider. Or the other way around, naisip si rider, sa raw. of course, si company magsusumbay pa rin yan. Kamagme. Medyo mabawasan siguro ng pasahero, matatakot. Pero si rider, si back siya, wala namang titiwala sa kanya. Sino pa magtatanggap sa kanya?
hindi natin naayos to. Wala nang tatawa. Isipin mo yun. Na-expose na siya sa social media. Pati sa media. Yung mukha niya. Palagay mo ba pag nakita pa siya ng mga kababayang papasok sa call center o kahit sa establishment, papagkakatiwala pa ba siya after neto? Sa palagay mo ba itutuloy pa rin ba ni movie trader yan? Yung trabaho niya? Matapos yung paninira niya? O ako dito kay movie trader, magsampa siya ng kaso para mabigyan ng leksyon yung mga ganitong klaseng babae. Baga, ang laking damages yung nangyari sa kanya. So, dapat ganun din ang mangyari dito sa babaeng ito. Dahil hindi biro yung ginawa niyang paninira sa kanya. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Mahaba na ang video. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is John with commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.